So, the question now, Aimee, tinatanong ka, sino si Lulong? Ay, parang wag muna, hindi daw muna papangalanan, parang abangan-abangan. Juta? Ano yan? Anong panlilin lang yan? Ang kapatid mong hangal, ang kapatid mong Adictus Benedictus, siya ay ang presidente at alam na alam mo, siya ay hindi nagpapatakbo sa bayan dahil ang hipag mong bangag, kidnapper kawatan, alam na alam mo na dapat kung meron kang pagmamahal sa Pilipino, nasasabihin mo iba ka. Iba kang dugo, chuchu-chuchu. Hindi ba dapat ikaw mismo ang maglakad ng impeachment sa kapatid mo kasi betrayal of public trust? Kasama sa mga bribery issue dito, bakit wala kang ginagawa? Tapos sasabihin mo, yung kapatid mo, napapaligiran ng demonyo. Matagal mo nang sinasabi yan last year, ay naku, yung kapatid ko napaligiran na ng demonyo. Puro ganon-ganon ka lang. Sino ba ang sinusunod na mga cabinet secretaries na yan? Ha? Sino, mga kababayan? Hindi ba si Bangag? Pero sa totoong buhay, hindi nga si Bangag yung nagpapatakbo ng Pilipinas, kung di si Lisa Tanas. Nakita mo naman sila Kanilaw, di ba? Pinakita ko sa inyo yung, yung opisina niya. Malaki ang picture ni Lisa Tanas doon. Di ba? Parang si Lisa Tanas ang kanyang Diyos-Diyosan. Kasi ang nag-appoint, although sa legal, ang nag-appoint ng mga cabinet secretaries, ay si Bangag. Pero ang totoo, si Bangag ay tumatango-tango lang. Tando-tando lang siya dahil wala siyang balls. Dahil sinasapak-sapak, dinudura-duraan, di ba? Ginujumbag-jumbag lang siya ni Lisa Tanas. So ikaw, Aimee Marcos, wag mong lokohin ang taong bayan. Hindi ka mananalo dahil hanggang ngayon binubudol mo kami. Wag mong sasabihin na yung kapatid mo ay pinapaligiran ng mga demonyo o ng sino man. Siya, sa legalidad, siya ay what? Just 1 minute. 1 minute, ha? Siya ay, dali lang, ha? At ako yan, alarma dito. Pero ng charger dyan, darling. Charger ng phone ko. Ba't nawawala dito? Okay, matuloy-tuloy lang ako, mga kababayan. So siya ay si Bangag. Siya ay sinusunod nitong mga sinasabi mo, sila Remulla, lahat yan, yung nag-group effort na yan, nasasabi mo, ipupush mo sa ombudsman na maaari sila makasuhan ng mga ganito, ganire. Pero yung kapatid mo, ligtas. Nakalimutan mo ba kung nagbabasa ka ng batas? Ha? Nakalimutan mo ba na yung kapatid mo, siya ang presidente, siya yung chief executive? Eh bakit nililigtas mo siya? Diba? Siya ay may power. Diba? May kapangyarihan siyang tanggalin yung mga buwaka ng Genimes na mga nag-group effort. Pero you know for a fact, Nilufa, na ang hipag mong kawatan, kidnapper, lahat ang nasa likod nito. Pero tikom ang bibig mo, magdadrama ka na si Lulong ay, ganito sa ano na lang natin abang-abangan. Ginagago mo taong bayan, pero hindi mo ako magagago muli. Hindi mo magagago ang mga Pilipino. Kasi si Bangag ang kapatid mo ang presidente, anytime pwede niyang tanggalin yung mga hinayupak na yan na nagpag-kidnap kay Pangulong Duterte. Pero bakit sinasabi mo na napapaligiran siya ng mga jutang Genimes? Presidente siya eh. So kung anong kapalpakan ng mga, not only kapalpakan, kung anong mga illegal na ginagawa ng cabinet secretaries niya, isang click lang niya, bakit di mo utusan ng kapatid mo? Dahil pinapanood ka naman niya. Ding, tanggalin mo ang mga kidnapper. Eh paano mo utusan yung kapatid mo? Dahil blood is thicker than water at kahit alam nga ni Inday Sara mayroong item sa ISAF, sa AFP na si Lisa Tanas at ang kapatid mo ay kasangwat sa pagkidnap sa 2 minor de edad doon sa Turkey. Bakit sinisisi mo yung mga cabinet secretaries na yan? Yan ay mga asong julo lang. Huwag mo kaming ginagago, lalo na ako. Dahil hindi ako natutuwa sa mga press-con mo na, sabi doon, may nagtanong, ma'am, ano yung kay Inday Sara na isusunod na daw siya ng ICC? Ay, may nakapagsabi lang, chismis lang naman. Anong kajotahan yan? Ginagago mo kami. Totoong may information na ganyan. Bakit ka magpasakaling ganyan? Di ba? Yung kapatid mo, protektado mo, tapos hingiin mo boto ng mga Duterte supporters. Oy, mga Duterte supporters, tanga ka na lang. Kung iboboto mo si Aimee. Diba? Sabi ko nga, iyayaan ko si Inday Sara kung ano strategy niya. Politiko siya, ako hindi. Pero tanga ka na lang. Ngayon nung narinig ko, sino si Lulong? Ay, abangan niyo. Ano yan, teleserye? Habang nagugutom ang Pilipino?
Habang ang mga baka ng inang cabinet secretaries ni Bangag ng kapatid mo, Adictus Benedictus, nagtikim-tikim ng 20 pesos na kilo ng bigas. Kunyari, oh, okay naman, nye. Pero, pinakita ba nila yung actual na 20 pesos na kilo na bigas nung sinaing nila kung talaga bang yun yung magaspang o yung amoy burak na bigas? Huwag mong lolokohin yung Pilipino. Kayong mga OFW, kayong mga palangga, never again. Ini-etchos tayo ni Amy Marcos kasi sinasabi niya, inamin niya, ng administrasyon ay ganito, ganyan. Sino ba ang ulo ng administrasyon na sinasabi niya? Palangga, sino yung ulo ng administrasyon? Hindi ba yung kapatid niya? Si Palangga, been trying to reach out to you and then to say I want to help in your fight. East Coaster here. Let's start by helping you get new laptop. Oh, sabi ni Black to Common, okay? Laptop kasi nakakaloka manood when it's got. Oo nga pasensya na kayo sa ano natin. Thank you Palangga. Okay, don't support inside all Marcos. Okay. Get new laptop. Nakaloka nanood. And while I don't support Duterte, I despise all Marcos. I'm pro-Philippines. Thank you for your courage. I respect that Palangga. But I hope, you make up your mind. Alright? Ngayon, mga kababayan, ako, ang sinasabi ko dito sa inyo, mga kababayan, yung ginagawa ni Amy Marcos na mga panglilin lang sa inyo, okay? Mga panlilin lang, hindi kayo dapat nagpapaniwala. Kasi lagi niyang sinasabi sa press ko niya, sa mga hearing niya, di ba, na yung ito ay gawa ng administrasyon. Sabi ko nga, nakalimutan niya ba kung sino ang puno at dulo? Sino ang puno ng sinasabi niyang administrasyon? Ay, hindi ba ano yung kapatid niya eh. Kaya sabi ko sa inyo, inaano tayo dito, ginagago tayo, ine-etchos tayo ni Amy Marcos para what? Re-electionist siya para sa inyong boto. Yan yung katotohanan. Dahil kung siya ay talagang para sa inyo, alam na alam niya na ang kapatid niya ay Adictus Benedictus. Pero bakit sinasabi niya dito? O although nilatag niya lahat, yung ginagawa kay Pangulong Duterte. Dali nga, sadali, give me 1 second. Asan charger ko? Charger ng laptop ko nawawala. Natin mo nga. Please lang. Sige, sorry Palangga for the interruption. Okay? Kanina full charge siya, may problema na talaga i-touch. But anyway, yun na nga, mabalik tayo dito sa kwento natin, mga kababayan. So, ulit-ulitin ko na yung mga cabinet secretaries niya, ni Bangag. Isang click lang yan kapag gumawa ng katarantaduhan. Pero syempre, hindi makausap-kausap ni Amy Marcos na yung kapatid niya ay ganito, ganire. Dahil sabi ko nga, blood is still thicker than water. Okay? So ngayon, Palangging, yan ang gusto niyang hanash sa inyo. Kunin ang boto ninyo, pero paglalaruan kayo na kunwari, concern siya sa mga Duterte. Okay? Pero ang totoo, yung kapatid niya pinagtatakpan niya. Hindi nga niya masabi ng kapatid niya mag-drug test eh. Narinig niyo ba? Na in-encourage niya na ang kapatid niya mag-pulburon test? Wala, di ba? Kahit alam niya na yung kapatid niya ay, kapatid niya ay ang kapatid niya ay Bangag. Pwede niyang kasuhan, sabi ko nga kanina sa inyo, mag-i-impeach yung kapatid niya. Dahil sa ginagawa, at alam na alam niya, the fact na sinabi yun na napaligiran ng judgemon yung kanyang kapatid. Oh, ibig sabihin, hindi nagpa-function ng tama ang utak ni Bangag dahil sunog na sa kasisinghot. Kitang-kita nyo naman. Pero anong sabi niya? Oh, napaligiran ni Lolong. Sabihin na lang daw niya kung sino si Lolong. Isang malaking panggagadyo niyan. Sabi ko nga, make up your mind. Kailangan yung huwag magpabudol muli. Huwag kayong magpabudol muli. Ako, ito ay not opinion. This is my stand bilang hindi nakikinabang sa lahat ng mga politiko. Sa nakakasunod sa akin, alam nyo yan. Even the Duterte administration, ay binolja ko nung nakaraan. Di ba? Dahil ako ay hindi ko kailangan mag-PR kay Amy. Sinuportahan ko na sila eh. Sinuportahan ko na yung mga buwakan ng inang mga Marcos ng mga kawatan na yan. Diba? Yung nakita natin na panggigipit sa akin, panggigipit sa'yo, panggigipit sa mga kritiko, diba? Kasalanan niya ni Bangag. Siya yung commander-in-chief. Isang control niya lang sa PNP, AFP kay Marbil. Tignan mo si Marbil. Yung PNP, ano sinabi? Okay lang na magsingot ang mga pulis ng pulburon kasi to extend hours. Tangay na kung ako presidente, gurgur na yan. Tanggal na yan sa serbisyo, you know what I mean? Bakit nandiyan pa? Kasi magkakasabwat sila. Dahil si Lisa Tanas, si Bangag, sinusuportahan nila ang mga smuggler ng pulburon. Nakita niyo yung alitagtag.
ano ang update sa Alitagtag. Nasaan na yung driver? Eh baka, binibigyan na ng special treatment and everything. O si Bangag ang may authority. Kaya hindi pwedeng sisihin ni Amy Marcos. Amy, huwag mo kaming bulahin. Dahil alam ko, gustong-gusto mong maging, maboto ka uli at ikaw ay magiging talunan ka na, then wala ka nang babalikan sa Ilocos. Iba mong kamag-anak doon ay ginigipit mo rin.